Number 8. The most controversial housemate, Jane Oineza. Sentro ng matitinding intriga sa loob ng bahay ni Kuya. Puntirya siya ngayon ng iba't ibang hate accounts sa social media. Ang dahilan, mga malalaking issue sa PBB house na kanyang kinasasangkutan. Ilan sa mga alegasyon, masyado umano siyang napapalapit sa mga lalaking housemate. Kapansin-pansin daw ang kanyang physical interaction, lalo na kay Joshua. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Dagdag pa rito ang kanyang di umano'y intimidating presence sa kapwa at in-housemates. Masyado raw siyang papansin at ramdam na ramdam umano niya ang pagiging artista sa loob ng bahay. Jane, marami kang alam, puro naman papampang. Matuto ka naman, makinig sa iba. Hindi sa lahat ng bagay, ikaw ang bida. Ayon pa sa ilang housemate, hindi rin daw genuine o tapat ang ilan sa kanyang mga kilos at salita. Hindi nababalitan sa akin. Parang minsan nagiging plastic na. Subalit, pinag-usapan si Jane dahil sa nabitawan niyang mga salita patungkol kay Catherine Bernardo. Number 7. The most controversial comment. Ilang linggo bago pumasok si Catherine Bernardo sa PBB house, umugong na ang naging tugon ni Jane sa katanungan ng ibang housemates na may kinalaman kay Catherine. Si Catherine Bernardo, sinasabi nila na may pinagawa daw. No comment. Marami ang umalma sa pahayag na ito ni Jane. Para sa ilan, may laman o iba pang ibig sabihin umano ang kanyang sinabi. Dapat daw, oo o hindi na lang ang kanyang sinagot sa tanong. Magkasabayan ang dalawa sa Gawin Pulilit habang nasa loob ng bahay si Catherine. Minabuti ni Big Brother na pagharapin ang dalawa. Dito, ipinaliwanag ng housemate ang kanyang controversial comment. Tinatanong nila if nagpagawa ka daw, ganyan, ba't ka daw blooming, ganyan. Okay. Tapos, sabi ko, no comment. Baka lang kasi narinig mo nga ganyan, tapos isipin mo na sinabi ko yun in a bad way. So, kanina nagpagawa ako? Nila? Hindi, parang narinig lang din nila. Kasi di ba alam naman natin na lahat naman tayo may ganung issue na nagpapagawa, paparitoke. So, if ever na narinig mo siya or may nagsabi sa'yo about it, gusto ko lang mag-sorry. Okay. Naiyak talaga ako, promise. Bakit? Wala rin. Oh! Tapat namang ibinahagi ni Catherine ang kanyang saloobin sa sinabi ni Jane. Huwag mo na lang sabihin yun next time kasi baka yung mga tao ma-misinterpret yun. Parang feeling ko pag no comes mo, parang sinabi mo na. Parang ayoko na magsalita, pero parang guessing answer. Dapat mag-extra careful ka dito sa bahay kasi ang daming nanonood, nakatingin sa'yo. Basta yun, sana wala namang nangyari. I mean, sa atin. Yeah, it's okay. Sorry. It's okay. Nilinaw din niya ang isyong pinag-uusapan ng housemates. Oh, next time ano na lang, pag tinanong ka nila, huwag mo na lang aminin. Or sabihin mo hindi. Hindi naman talaga. Bakit nga ba ganito ang imahe ngayon ni Jane? Sadyang hindi nga lang ba siya naiintindihan ng housemates at ilang mga manonood? O may mas malalim nga bang pinanggagalingan ang kanyang pag-uugali sa bahay ni Kuya? POV. Welcome to the Buzz. Michelle. Hello po. Jamie. Aina. Okay. Pagkatapos ninyong mapanood ang ating napanood, what would you want to say? Dalawang parts. Yung una at saka yung may kinalaman kay Catherine. Aina, ikaw. No comments. Wala talaga ako masabi. I mean, Wala kang masabi? hindi ka naging close okay. kay Jane, di ba? The last week lang, kasi yun talaga yung the moment na kinausap ko siya, sinabi ko talaga sa kanya yung mga issue ko sa kanya. Were you bothered? May issues ka sa kanya? Not really kasi na yung parang, yung awkward a bit kasi sinama ako ni Alex sa love team nila ni Axel, tapos syempre, I'm 21, Jane is 17. Hindi ko alam anong iniisip niya. Pag ganyan, baka iniisip niya na totoo. Because we really thought that she liked Axel. So, minsan hindi niya ako pinapansin. Well, bedmate eh. Hindi nga kami nagpapansin. Sabi ko, may... So, it was a so bit you awkward. avoided her? Yeah, for the first 3 weeks, yes. And then yun... you avoided her because you didn't like... because of that? No, because of that. Yung parang awkward. May issue. Yes, akala ko nga may issue eh. So, I asked her naman kung may issue sa akin. Tapos nabi ko yung nafe-feel ko. Yung minsan parang feel ko na may issue ka sa akin or you talk about me, ganyan-ganyan. Sabi niya wala daw. Okay. So, that's why we were okay. Alright. Jamie, ikaw. Ako po bothered kasi yun nga, umalis kaming maayos po kami lahat sa bahay.
nakapag-usap kami recently lang bago po ako umalis. And then, pagdating ko sa labas, yun po yung napanood ko. So, ano lang, parang hindi ko alam kung ano Bothered masabi ko. because she was not forthright? She was not honest with you? Is that it? Ay, di ka niya gusto? Parang ganon? Marami silang incident na, di ba ikaw lagi nagpapayo kay Jane na, dapat ganito, ganyan, kasi may mga issues sa ibang Yeah, but I girls. wanna come from the bothered. Bothered dahil... Bothered kasi, especially yung sa no comment na issue. Kasi parang, ba't ganun, ayan na naman. Parang umulit na naman yung No yung comment naging when in concern fact she namin could have before. said no. No, yes. Okay. Michelle, ikaw? Yung pam-pam. Opo, Parang papansin. Akala pampa natin, means Iba yung ating pansin. lingwahe. Pansin. Okay, alright. generation. Lapitin sa boys, pam-pam, Opo, no comment. parang- What is your... Paano ba si Jane talaga? Bakit ba? Ang dami kasing kinuwento sa akin ni Alex eh. Inside the house po kasi, there are times na if, for example, the teens or ako, I'm feeling insecure or ganyan, lagi niyang ibibida yung sarili niya sa'yo. So kami, we will feel na, okay, pangit ba yung hugis ng legs ko? Yung mga ganon. There are Ayaw nilang times. sumagot ng tama, ako magkwento. Oh, sige, go ahead. Oo nga. Hindi kasi, wala naman akong sasabi, uy, grabe naman kayo, wala naman akong... Hindi kasi ayaw nila i-share. Si Alex kasi nag-share sa akin. At least, si Alex to, yung nag-share. So, malinaw lahat. At ang sabi ni Sinare niya Alex, sa akin. go ahead. No, kasi tama yung sinabi ni Catherine. Si Jane, she grew up in show business. Hindi niya siya talaga nakapag-mingle dun sa mga tamang kaedad niya, kung ano yung wavelength ng ganyang generation. So, hindi niya alam kung paano mag-adapt dun sa mga teens. Kasi she has a feeling na because she worked at a very young age, right away, parang meron siyang, ay, may advantage ako kasi marami na akong life experience. Either advantage or inseguridad. Oo, parang Oo. may life experience ako. So I feel Okay. like, mas marami akong alam sa kanila. Sa adults naman, she comes off na parang all-knowing. Kasi nga, bata mo pa parang, ba't ganun ka nag-atribida ka sa amin pag nagde-desisyon kami? Hindi niya talaga alam kung saan niya ilulugar sa sarili niya. Kasi si Catherine would always say na halimbawa, may housemate na ganito, may ginagawang ganyan, sasabihin daw ni Jane sa kanya or sa ibang housemate, ganyan din ako. Lagi siyang, ganyan din ako din ganyan. Lagi daw sinasabi yung ganun. But is there anything good about her? Opo. Meron positive kayo masasabi? Mabait siya. The first week po talaga, kami po yung close. Kaso yun nga po, napansin ko na may ganun siya ugali. So I felt na she was trying to top everything that I was doing inside the house. So lumayo po ako ng konti. And then napag-usapan, and then nalaman ko po na the other housemates had the same feeling. So we decided, so ako po, na-realize ko na, okay, hindi lang ako. Meaning, hindi lang ako nagiging So Michelle, weird or she's really guni-guni. disliked inside the house. Ako, I'll take a different tack. Baka naman, you guys expected her to be like you. What if this is just a young girl growing up, committing her mistakes, and eventually becoming better? Kasi, I'll be very frank, ha? Opo. Kung wala si Jane, ang boring sa loob. Opo. Not really. I mean, kung wala si Jane, there is no story. Kasi, let's remember, ang Pinoy Big Brother ba ay bahay ng mga anghel? Ang bahay ng mga pinakamababait? Well, this is just a... I'm sorry. I'm provoking a discussion. Hindi siya konbento. Hindi naman to Hindi siya kumbento seminaryo. na paglabas nito ay I'm sorry, I mean, I have nothing against sisters. But baka naman ang ating pananaw, masyado nating inuhulma doon sa she has to be like us for her to be good. Hindi ba ganon? Hindi naman, hindi. Also, we should allow her to be herself. Of course. She is. Baka naman, 17 po. baka naman ang mga ibang housemates ang hindi totoo at si Jane lang ang totoo. No, I'm provoking a discussion. Go ahead, Hindi Aina. naman. Actually, we're open to her. Lagi naman pinapasama namin si Jane. Siya yung minsan hindi sumasama sa amin. So, inihila ko nga siya. No, Minsan correct, pinupunta. correct, Aina. But pero ang sinasabi ko, baka naman si Jane ayaw maging katulad mo. I never Ayaw nang expect sumama her sa to... inyo. No, I never expect her to be Okay. like me Alright. naman eh. Kasi like I told her, ako, different ako sa kanila. As in, may mga issue din yung mga housemates sa akin. And I told Jane, it's gonna be hard for us to adjust, but that's what we want. But they have to understand that it will take time. Eviction ba ngayon? There should be Yes, strength may in eviction tonight. diversity. But we tried naman to understand her like we tried to understand everybody. Okay. It's not Final words. Kasi Ako po- after having said what I said, what do you wanna say, Michelle? Siguro po, it was just her actions and her words. Kasi wherever we are coming from, nanggaling din po sa kanya. Like for example, she told me since close kami nung first week na strict po parents niya and that never pa siya nagkaka-boyfriend, she has no experience. So nagulat lang po kami when she was being very touchy with boys because she was
she Michelle, was that's part coming of the from... contradictions. May mga sinasabi tayo, tapos sa Yun po. kabilang dako, iba. But Tito Boy, action Contradictions lang po speaks talaga. louder than words. Ando na ako, pero ibig sabihin may mga moments na ito ang gusto natin, may mga moments na she's Ang very swerte young. naman ni Jane na type She's siya ni very Pero young. kinausap po namin siya. We yun talked to nga her yun. and we tried to guide her. Kasi since kami po ni Jamie, talagang laging ate kami. So we tried to guide her talaga. And then she said po talaga to us na, opo, magbabago po ako or lalayuan ko po si Joshua. She always agreed. And then, Pero siguro it's not your job to make her something she's not. Let her be, and it's your job to be the best that you can be. Opo. ako po, yung comment ko doon, kami po, tanggap namin kung ano siya, kung sino siya. Kung yung hindi lang po namin, yung hindi lang po ako agree, I mean, is yung actions niya na iba nga po yung ginagawa niya sa sinasabi May niya sa English amin. yan eh, duplicitous, okay? Opo. Yung may pagka... Not necessarily. From the word duplicity. Okay. What you have control and what I respect is your reaction towards her because that's yours. Yes. But you're trying to do a commentary on who she is using the prism of what is good according to you. Para sa akin medyo... hindi. Kasi ang bahay ni Kuya naman ay, sabi nga namin, hindi naman ito langit. You're not supposed to be angels, di ba? Tonight, tatlo na lang. Nag-save na kami kahapon, yung kahapon yung na-save si Loisa and si Joshua. Tonight, ang delikado, si Viv, si Daniel, si Nicole. Okay. Wala Live si Jane. kami tonight. Sasabihin ko pa naman sana sa Na-save ni kanila. Jane yung sarili niya. Oh, From okay. nomination. No, I just wanted a discussion. But thank you, girls. Thanks for being here. Thank you for being here. And Number good luck. 8 pa lang to. Madami pa tayong pag-uusapan. Kaya magbabalik pa po ang... The The most controversial reunion. Totoong kaganapan sa muling pagtatrabaho ni Kim Chiu at Gerald Anderson. Tutukan. The most controversial affair. Vice ganda. Haharapin ang isyong nakipagbalikan siya umano sa ex-boyfriend. Exclusibo. The most controversial women. Jeneline Mercado, may mensahe para kina Angel Locsin at Luis Manzano. Sagot ni Angel, abangan! The most controversial photo. Casey Concepcion at Paulo Avellino. Patuloy pa rin nga bang nag-iibigan? Ang katotohanan, tutukan! The most controversial love life. Herbert Bautista, humingi na ng tawad kay Chris Aquino. Ang mga detalye at ang inaabangang panig ni Chris, eksklusibo, dito lang sa pagbabalik ng The Mar!